Ayun, tingnan mo sila. Ayun, sarap. Tambayan. Tambayan ni Gerson. Ayan. Medyo ano pa mga par, wala pang tumambay. Tayo pa lang yung una. Grabe naman oh. Hindi naman lang niya tinapon sa basurahan oh. Tingnan natin para hindi lamigin yung puwet natin mga par. Ito. Ayan, ayos na yan. Uy, nakulog pa. Sarap. Medyo ano na hinaanahan yung ano natin, diba? Yan ang view ko rito habang nagkakape, diba? Meron pa rin nag-ano, no? Meron pa rin nagbabike mga par na delivery, no? Kahit mga ganitong ano, malamig. Ano yan eh, karamihan ng mga ganyan mga par sa downtown, no? Marami talaga sa downtown yung mga nagdi-delivery na nakabike, naka-scooter, bihira kung ano eh. Mga electric bike talaga marami mga par. Na tayo para di maano yung bumbunan natin. Kaya ayun. Yan pala sa ano mga par, no? Nagtingin-tingin ako kagabi sa yung tubing. Ano pala siya, no? May bayad eh, no? Meron ako nakita na maganda eh, na talagang mahaba yung ano, yung parang mag-slide ka ng ano, mahaba, maganda. Mayroon ding ano, ano ba yan? Yung lift. Yung lilift ka pataas naman pag galing sa baba, no? May bayad din pala yun, per hour din pala yun. Nalaman ko lang kagabi. Kasi may balak ka tayo, so nagtitingin-tingin tayo. So ano mga par, ano eh, 40 plus eh yung bayad per head. May araw siya eh, Monday, Tuesday, Wednesday yata. Mga 40 ganon, 38 no, plus tax. 40 na rin yun mga par, abutin na rin yun. So talagang medyo pricey rin ano. Kaya nga, pero maganda. Ay, maganda experience yun eh. Yan nga, ma-experience man lang natin din bago matapos tong winter, no? Dahil next winter naman medyo matagal na naman. Ma-experience lang tayo kahit isa mga par, no? Or kahit hindi tubing, no? Mga sledding lang, no? Parang binabalak rin namin bumili na lang ng sled. Parang sasakyan mo lang mga par. May mga park kasi rin dito na malapit na nakita ko rin, no, na ano lang, no? Libre lang. Bibili ka lang ng yung sled, sarili mong sled, no? So ayun, pwede rin siguro yun. Pwede naman dalawa sumakay doon, no? Palitan na lang kami. Akyat uli, palit uli, no? Ganun lang para maka ano lahat, no? Makasubok, no? Yung ano lang naman natin yung experience, no? Kung hindi pa talaga natin kaya yung tubing kasi may bayad mga par eh. So tignan natin kung kausapin pa natin sila misis, no? Kung talagang ano tayo, pwede, no? Ay ano nga eh, dahil medyo mahirap kasi ngayon dahil wala nga tayong trabaho mga par, no? Medyo iniiwasan natin yung mga gastos mga par, dahil wala naman tayong pinagkakitaan. Kaya sana kung nagtatrabaho tayo mga par, dahil diba, wala tayong problema dyan. Pero sa ngayon kasi diba, wala tayong ano ngayon. Kaya tignan natin kung anong maano natin, no? Pero baka mauwi kami sa sledding kung sakali.
dahil nga doon sa may bayad siya. So ayun lang, no? Kape muna tayo mga par. Ang sarap. Ayun. So ano mga pala mga par, no? Update ko lang pala kayo, no, sa ating in-apply na status. Baka meron nagtatanong sa inyo dyan o naghihintay, no? May mga nagko-comment dyan na na-approve na daw tayo kasi naghahanap na raw tayo ng bahay, at nagpaplano na daw tayo sa April. Wala pa po, no? Hindi pa po tayo wala pa pong approval, no, yung ating or wala pa pong result yung ating in-apply na tourist visa mga par. Restoration as tourist visa. Ayun, sa akin naman, hindi naman ako nagmamadali na makuha agad, no? Kulta, no? Kung kailan tayo mga par, kailan nila ibigay yung hatol sa atin. And ayun, habang wala pa mga par, mag-enjoy muna tayo, no? Kasama yung pamilya natin dahil hindi nga yan hindi yan 100% na mabibigyan tayo ng magandang result mga par, no? Pero na natin, ilagay na natin lahat yung dapat ilagay doon, mga requirements sa tourist visa. Kung kagaya nga lang ng mga proof of funds, no? Kasi number 1 yun, no? Yun naman lang ang pinaka mga par, no, sa pag nag-tourist visa ka, kailangan mo ng proof of funds para maipakita dito sa Canada na hindi ka magiging pasaway rito, hindi ka burden ng Canada, no? And ayun, may mga nabasa rin ako at yun nga, may mga kaibigan din ako na mas nauna pa sa akin nag-apply ng extension naman yun sa kanila mga par. Pero pa rin, wala pa rin result, no? Kaya sabi ko nga, yung akin December lang naman yun in-apply. So December, January, February, 2 buwan na pala ngayon mga par, kasi 10 yun, December 10 ko yun in-apply December 10, January 10, February 10, no? So 2 buwan na pala yung aking visitors visa, no, yung aking in-apply. So wala pa rin result mga par, no? Yun, ayos lang din yun dahil ang naman natin dito is, ang habol lang naman natin dito mga par is legal pa tayong magstay, no? And habang naghihintay tayo ng resulta, legal pa tayong magstay mga par, no? Wala pa tayong problema dito. Ang bawal lang naman is, di ba, yung magtrabaho ka bawal, no? Pag wala kang work permit, talagang bawal ka magtrabaho rito. Pwede na lang mga par kung yung in-apply kong extension ay work permit din, no? Agaya nung namin mga par, no, yung nag-extension si Mrs. Study permit extension, tapos yung anak ko rin, no? Yung study permit minor extension din. Tapos ako, kasi dati yung ako mga par, no, is OWP, spousal open work permit. So nag-apply kami ng extension bago kami ma-expired, no, na mga visa namin. So pag-apply namin mga par, na-receive ng Canada yon. No, ito sariling karanasan ko lang mga par, kasi ako naman nag-aayos ng mga papeles namin, no? So yun, pag send ka namin, kinabukasan agad mga par, mayroong confirmation, o kinagabihan, no, may confirmation agad yung IRCC na na-receive nila, no? So once na may mga par, may na ako, may confirmation, no, pwede na akong magtrabaho ulit, no? At yung visa na yung working permit na luma ko, yun pa rin yung working permit, no? Basta natanggap ko lang yung confirmation ng IRCC na na-receive na nila, pwede ka na mag-resume, no, dun sa trabaho mo. Kung ano yung visa permit mo nung previous, yun pa rin yung permit mo, no? Hanggat habang naghihintay ka nung kanilang nung resulta, no, nung inyong in-apply, no. So habang naghihintay ka, pwede ka magtrabaho kasi working permit din yung in-apply mo, no.
So ayun, at after 5 days mga par, no, nung pag-lodge namin, pag-apply namin ay naka-receive din ako, pinadala na ako ng IRCC ng interim work permit, no, ng 6 months. So March ko yun in-apply, binigyan nila ako hanggang September, no, interim work permit, na nakalagay nga doon na kung maghanap yung employer ng work permit, yun yung ipapakita ko. I-ano ko yun, i-attach ko yun sa previous na ano ko, na work permit, yung luma na work permit ko. So, kahit na-expired na yung work permit ko doon, isasama ko lang yun na galing sa IRCC. Yun, papakita ko sa employer. So, yun yung katunayan na pwede pa rin ako magtrabaho. Kapi-kapi muna tayo habang wala pa mga par. So, ayan lang sa mga ano, sa mga giggle mats dyan, no? Mayroon tayong mga kaibigan dyan na giggle mats tayong pauwiin, no? Relax lang po, no? At darating tayo dyan. At sabi ko nga sa inyo mga par, no, na pag wala na tayo, pag bawal na tayo rito, no, hindi tayo mag-stay, no? Wala akong balak mag-stay rito. Wala akong balak na ano, na maging pasaway dito sa Canada mga par, no? Uwi tayo, kahit ano na malulungkot tayo dahil mawawalay na naman tayo ulit, no, sa ating pamilya. But ganun talaga, no? Importante hindi ka ano, wag magpasaway dito mga par, dahil ayun nga, alam mo yung mga nababalitaan natin ngayon mga par, no, puro mga Pilipino na yung parang nangi-scam, no? May mga nahuli na nga. Kahit naman mga par, pag naano tayo rito, nakapag-stay rin tayo rito, no, nakapag settle tayo rito, ganun din, no? Wag din maging pasaway kahit naman saan siguro, no? Kahit sa Pilipinas ka, no, pag naging pasaway ka, no, irereklamo ka rin mga kapitbahay mo, no, hindi ka makakaano, no, marami kang maging kalaban, no? So ayun, kung ano lang yung ano mga par, no, kaya nating gawin, hindi tayo nakakaano sa, wala tayong ano, kasi siyempre may mga rules yan, no? Kung ano mga rules nila rito, dapat ano lang, kumbaga ano mga paano, respetuhan lang, no? Katulad natin dayo rito, dito tayo sa Canada mga par, no? So, respeto natin yung mga batas nila rito, mga rules and regulations nila rito mga par, and para naman sa kaayusan ng lahat yan, hindi ka naman ano rito, no, inaano rito, nasa sayo. At syempre kung talagang gusto mong gawin, nasa sayo yan, no? Bahala ka na. Syempre may mga kaparusahan yan mga par pagka nahuli ka, no? Kung ano man yung ginawa mo, ganun lang talaga. So ayun lang mga par, no? Na-share ko lang yung update ng ating status, no? At sana ano, huwag kayong mag-alala mga par, dahil pagka mayroon ng resulta, no, i-update ko kayo sa status ko, siguro every month, mag-update tayo kung anong resulta para malaman nyo rin, no? Gusto ko rin i-share sa inyo dahil yun nga, naging kasama ko na kayo simula day 1, no? May mga bagong subscriber din tayo, no? Para malaman nyo at pwede rin kayo magtanong mga par, kung may comment kayo, kung may tanong kayo, no? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba mga par, no? At ito lang naman ay ano, ito mga par ay aking sariling karanasan, no? Yung mga sinasabi ko rito, makapagbigay din ng idea sa inyo. At yun nga, kung may mga tanong kayo, pwede kayong mag-comment dyan sa baba mga par. At kung kaya natin sagutin, sasagutin natin yan, no? Kung alam natin, no? At ayun, ang ano lang mga par talaga, no? Aralin din, no? Katulad namin, nag-ano kami, nagkonsulta muna kami, no? May sa mga lisensyadong immigration lawyer, no? Tapos yun nga, nagpaano kami ng immigration consultant, no? Naglalakad sa papel namin. Sinasabi ko po, hindi po ako magaling, hindi, binabasa ko lang, at yung mga ano, sinusunod ko lang yung mga payo nila, no? Mga ano natin, yung mga nag-a-assist sa atin, ng mga immigration consultant tsaka immigration lawyer, no? Kaya ayun, napakalaking bagay mga par, no? Na kailangan yung malaman, no? Na yung mga legalities ng lalong-lalo na sa mga permit natin, dahil ano yan importante yan mga par, dahil
mahirap yan dahil hindi niya kasalalay yung future natin dito sa Canada, no? So ayun, ganun lang, kung ano lang yung pwede, no? Dahil yung mga ano naman mga par na immigration lawyer at mga immigration consultant, mga lisensyado, ay alam nila yan, yung mga legalities ng lalo patungkol sa mga immigration mga par. Kaya importante rin na kumonsulta, no? Hindi naman masyadong mahal ang consultation mga par, no? Para lang malaman nyo, no? At para rin mabigyan kayo ng payo, no? Mali yung nabasa nyo or mali yung naano nyo, di ba? So, at para na rin mabigyan kayo ng ano, ng advice, no? Kasi pagkatapos ng consultation, i-assist niya yung sitwasyon mo and then bibigyan kayo ng advice mga par. Kayo na bahala mga par, no? Kung ano mga par, no? Yung mga immigration lawyer at immigration consultant, no? Kung sino yung pipiliin ninyo, nasa sa inyo na po yun. So, yun. Maraming salamat mga par. And sa lahat po ng lagi nakasubaybay sa ating munting channel, maraming salamat po. Chris Panort, shout out. Nanonood din tayo ng vlogs ni Chris Panort. Maraming salamat par. And then yun, ingat tayong lahat mga par, no? So siguro dito ko muna tatapusin na aking vlog mga par. Enjoyin ko lang tong kape. To God be all the glory. Ingat po tayong lahat, and we'll see you on my next one. Bye.